Alam mo, yung pag-iyak, ano yun automatic yun na lumalabas dahil nararamdaman ng puso. Ang nagtutulak ng pag-iyak, dalawang bagay. Isang bagay yung nararamdaman mong lungkot, hirap ng kalooban, yung mga kung ano-anong mahihirap na bagay na naramdaman ng tao. Halimbawa sakit, kilot ng kalooban, hirap ng kaisipan, nagbubunsod yan ng pag-iyak. Meron naman, naiiyak dahil sa ligaya, sa tuwa, may naiiyak. Yung ating tinatawag na tear duct, yung labasan ng luha, lumalabas doon yung luha, natural process yun. Kasi pagka ikaw ay may masama ang loob mo, galit na galit ka, ang katawan mo nagpo-produce ng adrenaline. Nagkakaroon ng lason ang katawan mo, nagpo-produce ng toxin. Isang paraan para i-release yung toxin, yung lumabas yun sa pamamagitan ng luha sa ating tear duct. Ito ang impormasyon. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. When you cry, tears come out of the tear glands under your eyelids and drain through the tear ducts that empty into your nose. Tears mix with mucus there and your nose runs. Yan ang nangyayari pagka umiiyak ka. Lumalabas yung tears coming out of the tear gland, tapos lumalabas sa tear ducts. And that empty into your nose. Tears mix with mucus there and your nose runs. Kaya pati sipon, magkasama yon. Ito, ayon sa siyensya, naglalabas ito ng mga toxins, ng laso na ipinoproduce ng katawan pag ikaw ay nagagalit, pag ikaw ay masyadong malungkot. Yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo naluluha. Isa sa dahilan yun. Ngayon, alam mo kapatid, Kristo, nung nahihirapan, pag nananalangin siya, naiiyak siya talaga. 5:7 ng Ebreo, pakinggan mo. Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot. Ayon, siya, ang Panginoon Kristo, ay nananalangin siya, umiiyak siya. At siya'y pinapakinggan ng Ama dahil meron siyang banal na takot. Tuloy natin sa 8, kapatid na Daniel. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis. Ayon, dahil sa kanyang mga pagtitiis, kahit anak siya, natuto siyang tumalima, natuto siyang manalangin sa Diyos, umiiyak siya dahil ang tiwala niya nasa Ama. Ganun tayo dapat. Kung tayo nananalangin, ganun din tayo, gaya ng Panginoon Kristo, nananalangin tayo sa Ama kasi nagtitiwala tayong ang Ama ang makakasaklolo sa atin. At may mga pagkakataon dahil sa nararamdaman mong nagsisisi ka sa kasalanan, nakagawa ka ng mali, napapaiyak ka sa pananalangin, o samantalang nananalangin ka, naalala mo yung mga kaapihan mo sa buhay, hindi naman masama yun. Actually, mahalaga sa Diyos yung luha mo Bawat patak nun, alam mo ba kapatid? Sa isang talata ng Biblia, sa 56:8 ng awit, pakinggan mo. Iyong isinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Ayon, sabi ng salmista, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Nakasulat sa aklat ng Diyos, bawat pagtulo ng luha ng isang lingkod niya.
kung siya'y naapi, inagrabyado, pinagmalupitan, bawat tulo ng luha mo, inilalagay ng Diyos sa isang botelya, sa kanyang botelya. At ang ibig sabihin nun, isinusulat niya sa kanyang aklat. Si Kristo nga mismo umiiyak Ang mga apostol umiiyak din pag nananalangin. Nababasa yan. Ang sabi ni Pablo doon sa 20:31 ng Gawa. Pakinggan mo. Kaya nga, kayo'y mangagpuyat na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha. Ayan, may pagluha. Kaya yung pagluha, hindi yun masama. Nasa Biblia yun